Hello, ako po si Herbert Javier at ito ang Puerto Podcast. Nandito tayo ngayon sa Rodriguez Integrated Farm at kung saan ating makakapanayams ang may-ari nito, si Sir Roy Rodriguez. Magandang hapon sa iyo. Po. So, pwede po bang konting introduction tungkol sa sarili nyo? Mabuti, salamat at napasyal kayo rito sa aking bukirin. Paano po ba kayo nag-umpisa dito sa farming? Mahilig ako talaga magtanim. Oo, kasi lagi kong nasa isip yung pagkakitaan, yung pagtanda ko, para sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa mga apo ko. Mahilig ako magtanim. So ito napili ko sa Aborlan kasi malapit tayo sa puerto eh. Yes. So nung una, halos walang may gusto dito sa area na to kasi nga kaparangan, mainit, walang tubig. Pero ngayon, ito na yung lugar natin. Sagana sa pananim, sagana sa tubig. Ito po ba, sa inyo lang nag-umpisa o family tradition ba to? Yes, ako talaga nagsimula. Nung dumating ako sa area nito, talagang halos wala kang makitang mga kabahayan dito. So, diyan sa kabilang ibayo na yan, halos walang katao-tao diyan. Yun na nga, talagang pinagsikapan kong paunlarin. Pag sinabing kaparangan, para lang siyang idleland, parang yes, ganon. Parang kaparangan, yung panay damo, tapos nasusunog. Okay. Sabi nga sa akin ng mga kaibigan ko noon, yung niyayaya ko dito, pare, of all the places, ba't diyan ka? Walang nabubuhay diyan, kasoy lang, mangga, nasusunog pa. Which is ganun talaga noong una. So, pero sa tiyaga, sipag, napaunlad po natin yung lugar. Matanong ko lang, Kuya Roy, so ano ba yung mga unang prutas na naitanim nyo dito? Mahilig kasi ako mag-farm visit, So, napunta ako sa iba-ibang lugar. So, nagtanim ako rito. Nung una talaga, ang itinanim ko dito, mangga at saka kasoy. Kasi nga, yun nga sabi, yun lang ang hiyang dito. Pero nung napunta na ako sa iba-ibang lugar, nakita ko, magtatanim din ako ng durian, magtatanim din ako ng mangustin, kung ano-ano mga high value trees. Marami akong tinanim, marami akong pagkakamali. So, unti-unti nag-experiment ako. Kasi that time, anong taon po ito? Nasa early 90s. Early 90s. Oo. Wow. That time, wala akong technical know-how eh. Nainganyo lang ako kasi sa nakikita ko. So, ibig sabihin ba niyan, wala kang background talaga? Wala akong background. Oo. Sa agriculture? Wala akong background sa agriculture. So, napunta ako sa iba-ibang lugar. Maswerte at may mga nag-sponsor sa akin that time. Iba-ibang lugar sa Pilipinas? Sa ibang bansa. Palawan? Sa ibang bansa pa? Oo, napunta ako sa Indonesia, Malaysia, Thailand. Nakita ko, wow, gusto ko rin ito. Gusto ko rin magtanim sa Palawan. So, ganun yun. Kaya, nagdadala ako ng mga pananim. Pagdating dito, hindi ko alam paano ko bubuhayin kasi walang available na technology. At saka, parang nung mga panahon na hindi pa ganun kaigpit, na pumasok ng mga yun nga, prutas or mga variety galing sa ibang bansa. Nabanggit nyo nga kanina, mangga. So nung una, alam natin na laganap dati yung Palawan Pulp Weevil dito, no? So, paano po ninyo ginamot yung Palawan Pulp Weevil? Ganito, nung una, tanim ko kasoy at saka yan, mangga. Pero which is nagaling lang dyan sa ating city nursery at saka sa province. Oo. So, ano pong variety ng mangga na to? Yun na, yung popular sa atin, yung manggang kalabaw. Oo. Pero I have collections meron akong manggang kalabaw, meron akong manggang kabayo, meron naman akong bilog na malaki, ang tawag kong manggang elepante. So, ito pero yun, ay ano na lang yun. Mga local lang po ito? Oo, collections ko na lang yun. Pero so, meron din kayong mangga dito na imported? Meron din ako, yung Namdokmay, which is, I think, galing sa Thailand. Nabibili ko naman yan sa mga nurseries. So, nung bandang huli, meron na ako mga tanim na galing ng Malaysia, Thailand, which is, yun na nga, talagang pinagsikapan ko kung paano, pinag-aralan, paano mabubuhay dito. So, I use a lot of organic fertilizer. Organic fertilizer? Oo, chicken dung, cow dung, yun, So, ito bang farm na ito masasabi nyo purely organic? Hindi naman siya purely organic, It's a combination. It's a combination. Oo, combination. Kasi meron ng organic at synthetic. Organic at saka synthetic fertilizer. Oo, kasi
Meron tayong mga industrial trees like cacao, which is kailangan niya yan combination. Sa lawak nitong bukirin na to, ilang estimate natin dito? Nasa mga 30 hectares. 30 hectares, wow. Sa ngayon ba, mga ano ba yung pinaka-popular na prutas mo dito ngayon? Sa ngayon, ang season natin ngayon, yung ating rambutan. Rambutan. Which is, meron tayong dalawang variety. Yung galing sa Thailand na Rong Rain at saka yung Malaysian R5. Alin ba doon yung popular na tinatawag na tuklapan? Actually, ang tuklapan ay parang dinidescribe mo lang siya. Dinidescribe lang siya. Oo, pero basta nasa tamang variety ka, like yung Rong Rain o R5, panay naman tuklapan lahat Panay yan. tuklapan. O Maharlika, ganun din yun. So, maliban sa ngayon season ng rambutan, ano pa po ba yung ibang ino-offer nito for fruit picking ng inyong farm? Ngayon, nagpe-prepare na kami para sa ating mulberry fields. Mulberry fields. We have 3 varieties ng mulberry na tinanim natin. So, soon, i-open na natin sa public yan. Wow. Oo. For fruit picking din? Fruit picking din. Wow. Oo. So, meron din tayong mga lansones, pero yun, limited yun kasi nga, ang lansones, sensitive yan. Kailangan alam mo yung tamang pagkahinog eh. Okay. So, ito bang lansones na to is offered din for fruit picking o meron talagang mag-assist na tao? Merong mag-assist talaga yan. Nabanggit nyo kasi nga sensitive. So, dito, Sir Roy, sa lapad nito, ano ba yung normal days para sa isang Roy Rodriguez sa loob ng kanyang farm? Dito, pagka gising natin sa umaga, talagang meron na tayong nakaplano kagad ano yung mga gagawin. So, yung ating mga farm workers, may kanya-kanya na yan silang assignment. Oo. So, sa ngayon, meron kami dito na almost 3 hectares na aromatic dwarf. Aromatic dwarf. Coconut. Yan yung matatamis na buko. Wow. Oo. And then, meron din tayong takunan dwarf na almost 1 hectare din. So, yan. Kasi sa atin, sa Puerto... ito po is local variety? No, it's... imported? Certified, registered sa PCA. PCA. Oo. PCA recommended. So, genetically improved itong variety na to. Wow. Yan is recommended ng PCA. So, kasi sa atin, yung market ng buko, halo lang eh. Basta buko lang. Pero kailangan may identity siya. Anong klaseng buko siya? Alright. Which is katulad ng Thailand, meron silang particular na ino-offer sa mga tourists. Kulang tayo ng buko sa Puerto. Oo nga. Oo. At saka ang mahal? Oo, mahal. Pero dito, talagang napakatamis ng buko. So, paano ito? So, matamis siya. Ano pa siya? Kumbaga, genetically improved. Ano yung magiging, pagdating sa market, ito ba maging mas mahal? Or papantay nyo lang sa presyo? Mas mahal ito kumpara doon sa ordinaryong buko. Kasi talagang superior siya. Tsaka masarap din talaga. Masarap din talaga siya, oo. So dito, aside sa rambutan, meron tayong collections ng durian, meron din tayong marang, meron tayong sapote. Sapote. Ano po itong sapote? Yes, sapote yan yung prutas yan na bihira sa atin eh. Oo, meron din tayong mabolo. Mabolo. O, yan yung velvet apple. Mga ganyan kalalaki. O, so, marami tayong collections. So ito pero yun, mga pailan-ilan pa lang yun, collections pa lang. Pero tinitignan natin, ano yung mga pwede sa commercial. Paparamihin. Yes. So, pero itong mga to is talagang fruit bearing na ngayon? Yes, so mga fruit bearings na sila. Dito naman po, as to, syempre, kumbaga parang sa tourism may season. Ano po yung pinaka-favorite nyo na time of the year? Ito, yung August, September, October, yan. Sa isang magsasaka, lahat itong bear months? Yes, kasi yan ang harvest time eh. Pero sa isang magsasaka, lahat yan may biyayang dala eh. Yung tag-init, may biyayang dala yan. Kasi dyan na yung preparation mo, lahat, everything. Kaya, yung umulan man siya o uminit, biyaya yun para sa isang magsasaka. So tayo, noong una, hilig lang natin magtanim. Pero dahil nga nakilala na tayo, sinertify tayo ng Department of Agriculture, ng ATI, Mimaropa, ginawa tayong learning site for agriculture, certified. And then, na-certified na rin tayo ng TESDA as a TBI Farm School. Kaya sa ngayon,
meron tayong mga estudyante diyan, ongoing yung klase natin. So, yan, one way para ma-share natin yung knowledge, ma-encourage natin yung mga kabataan o mga kapwa natin na mag-engage sa farming. Kasi maraming iba, parang nasisiraan na ng loob eh. Parang ayaw. Pero dito, nakita nila yung beautiful side ng farming. So, bali yung nabanggit nyo kanina, yung bare months, yun yung pinaka-peak season. Yes, sa harvest. Oo. Sa mga fruits. Ngayon, sir, ano po yung pinaka medyo low season na time of the year? I mean, na pinaka-hardest part para sa inyo? Kung para sa akin, personally, para sa akin, wala eh. Wala. Kasi, during summer, marami kang pwedeng gawin. O during rainy season, start of the rainy season, marami ka rin. Kasi nakaprogram yan eh. Nakaprogram. Oo Okay. eh. There's always a reason bakit may tag-init. Kung minsan, pag maiksi ang tag-init, parang, naku, bitin. Para sa akin, bitin. So, all year round? Talagang busy ka? Yes, all year round, may activities ka talaga sa farm. May panahon ka pa bang pumunta sa bayan? Yes, oo. Mamaya, uuwi kami ni Puerto eh. Kasi, ito ang maganda rito kasi malapit. So, ito pa, Kuya Roy, ito pa yung isang tanong ko. Kasi nga, Rodriguez Integrated Farm. So, ito ba is talagang solo mong idea, solo mong nagtatrabaho, or meron kang ka-teamwork like family or ano? Yes, of course. Yung family is always there. Sila yung inspirasyon mo eh. Oo. Pero yung nung umpisa talagang ako ikaw talaga. lang. Oo. So, in-encourage nyo na lang rin yung mga Yes, yung family nyo na unti-unti, pupunta na yung mga bata dito, yung parents. So, nakikita na nila. Sabi ko, hindi lang ito para sa akin. Up to the susunod na henerasyon. Oo. Sa ngayon, sa Palawan, ang Rodriguez Integrated Farm ang kauna-unahan na nag-open ng Pick and Pay. Pick and Pay. So, when you say Pick and Pay, sila yung mamimitas sa puno. Kumain sila. Ang dadali nila pa uwi, bayaran na nila. So, ibig sabihin, may entrance fee. Upon paying ng entrance fee, all you can eat. Okay. All you can eat. Yes, all you can na. Tapos pagbalik mo, mayroon kang may lalagyan. dala-dala. Kikiluhin yun. Kikiluhin na nila. Wow. Noong unang taon, pinayagan ko yung mga wholesaler, 100, 200 kilo. Dinadala nila. So, tuntua naman ako. So, dami kong benta. Kung benta lang rin. Pero nung narinig ko na yung iba, sabi sa akin wala na kami mapipitas. So, kaya ngayon, gumawa kami ng program na with consultation with the family. Ganito na lang. So, kaya ngayon, limit na 3 kilos bawat ano. Binawal ko na yung wholesale. Oo nga. Oo. Kasi para lahat mag-enjoy. Yes. Oo. Ay, kasi parang nadidefeat yung purpose. Oo. Kasi ang purpose ko talaga is mag-enjoy talaga yung namimitas. At saka ma-encourage ko to engage into agriculture. Sa mga nabanggit natin prutas kanina, alin ba doon yung pinakamahirap patubuhay? O Pinakamahirap? yes, pinakamahirap. Na nahirapan ka? Sa experience ko, yung durian. Durian. Oo, durian. Kasi ang durian, although na it's very popular sa Indonesia, Malaysia, Thailand, inikot ko yan eh. Tinitignan ko. Sa Davao, ganun din. Meron kasing mga clones o variety na kung saan sila hihiyang. So dito, ang nakita kong hiyang sa Palawan, dito sa area ko, yung Arancillo at saka Alcon Pansi. Oo. Pero yung iba, kasi may mga certain elevation yan eh. Maganda siya sa Malaysia, pero pangit siya sa Davao. Maganda siya sa Thailand, pero pangit siya sa... Depende yan eh. Pahiyangan siya sa environment niya. Yes, oo. Kasi yung elevation. Oo. Pero sa ibang pananim, like mangustin, hiyang na hiyang sa atin. Rambutan, hiyang na hiyang sa atin. Sa ngayon po, may ilang puno ka ng durian dito? Sa ngayon, mga 100 pa lang, pero marami bagong early stage. Okay. Kasi nung Odette, marami na wipe out ang ano ko dito. Panay namumunga yung... So nakapamunga ka na ng durian? Yes, oo. Even sa Butterfly Garden, meron ako malaking puno roon. Dito marami na. Kaya lang nung Odette, bagsak lahat yan. Ito bang durian na to, masabi natin yung quality ba nito is kaya ba itong mag-compete sa Davao quality? Or... ang durian kasi merong niyang habang nagkakaedad ang durian, pasarap ng pasarap yan. So hindi mo masasabi kaagad
Ano po ba yung sinasabi natin yung nagkakaedad, yung bunga o yung puno? Yung puno. Oo. Okay. Habang umiidad yan, pasarap ng pasarap yan. Oo. Ganun yon. So ngayon, pero despite na maraming natumba nung Odette, nagtanim pa rin ako. Yun ang ano ko eh. Kasi kung titigil ka, wala eh. Parang sa ating mga lalaki na habang nagkakaedad, pasarap ng pasarap. Oo, ganun yun eh. Oo. Well, kung yung durian yung pinakamahirap, ano naman yung paborito nyong tanim nyo dito? Na masabi natin na nag-enjoy kayo ng gusto, hindi kayo nahirapan. Yan, yung rambutan. Rambutan. Oo nga. Ngayon, yung mulberry, excited ako. Tapos meron din tayong 700 puno na bignay. Pero sa bignay naman, ang plano namin is i-process namin into wine, bignay wine. Yung bignay is para siyang ano eh, yung mga ganun, berries yan. Berries. May hiyang na hiyang sa atin. Alam ko mayroon tong maliit na version eh na ayan yung version niya na maliit, yan na yung inyam. Inyam, family siya ng inyam. Family siya ng inyam. So yung bignay mas malaki. Yes. Noong una, nagtanim ako ng mulberry, nagtanim ako ng bignay para sa ibon. Kasi gusto ko maraming ibon eh. So nagtatanim ako talaga ng fruits, indigenous trees, at saka yan na, yung mga cultivated para sa ibon. Pero nung nakita ko na, uy, pwedeng for commercial. So kaya nagparami ako. Alam mo sir, alam naman natin na na yung ganitong klaseng venture is hindi lahat ng time is talagang positive. So meron din mga downtime na meron bang time na parang naisip mo na parang gusto mo na mag-give up or wala naman? Ano eh? Yun talagang hilig ko, no? Pero marami akong na-encounter na talagang manlulumo ka. Katulad niyan na may mga taon na hindi ako nakabalik agad dito, nasunog. Imagine, meron akong 200 plus na mangustin. Fruiting na yan. Nasunog lahat yan. Nako. Pero after nasunog yan, nagtanim na naman ako. So yun lang lagi. Nung bagyo, Odette, tumba yung mga durian. Kung after no clearing ko, tanim na naman ako. So anong naging inspirasyon mo para mag-move forward? Na kahit nasabihin ka sa dinami-dami ng failure minsan pero tuloy-tuloy. Anong pupasok sa isip mo? Iniisip ko lagi yung of course yung family. At saka sa akin, yun ang yun ang hilig ko eh. Yun ang hilig ko eh. At saka lagi kang may pag-asa eh. Oo. Namatayan ako ng 10 puno. Magtanim ako ng 20. Very positive ganun lang yung yun, personality. So ngayon, katulad yan, excited ako sa coconut. Kasi lumaki rin tayo sa marami tayong kakilala, kamag-anak na may mga coconut plantation. Pero nakita natin parang napakahirap, di ba? Pero nung lately, nung nag-attend na ako ng mga trainings, actually ganito eh. Nag-start ako kasi wala nga akong formal na training sa agriculture. Formal education. Oo. More on farm visit, question and answer lang. Pero nung nag-apply ako sa Learning Site for Agriculture, that's the time na formal na ako. Nag-enroll ako sa TESDA at the age of 58. Oh, yes. It's never too late. At the age of 58, nag-test na ako. Nung habang nandun ako, sabi ko, dapat ito palang gawin ng mga magsasaka. Kasi kailangan mong kaalaman eh. So, nung sa klase namin, yung mga classmate ko, nung in-interview ng teacher, anong reason, ba't ka? Lahat sila mag-abroad eh. May pupunta ng Israel, may pupunta ng New Zealand. Sabi ko, parang ako na lang ata ang matitira sa klase natin. Di ba? Mataas po ba ang demand sa abroad ng mga farmers? Mangyayari? Oo. Di ba? Na yung mga kabataan natin, pangarap magtrabaho sa New Zealand, pangarap, di ba? Sabi ko, ano na mangyayari sa Pilipinas? Ang dami pwedeng gawin. So kaya nga, nagpasalamat ako sa ATI, Mimaropa, at saka sa TESDA, na binigyan ako ng pagkakataon, i-certify nila ako na ito, maibahagi ko sa mga estudyante. Yes. Actually, yan yung susunod kong tanong eh.
paano ba tayo nag-umpisa na yung collaboration with the TESDA? Kasi nabasa ko doon sa harap kanina. Oo. Yun na nga, nung pandemic. So, kasi nasa tourism industry ako sa Puerto. Every day, I have hundreds of visitors. Parang naisip ko, wala nang katapusan to. Magsarado mo na yung airlines, magsarado mo na yung 200 million na hotel bago ako mapiktuhan. Ay, nagsara nga dahil sa pandemic. Walang flights, walang turista. So ngayon, sabi ko, hindi po pwede itong tourism lang. Kailangan ma-diversified. Ayusin ko yung farm. So, dito ako sa farm. So, ngayon sabi ko, kung aasa lang ako sa prutas, paano ito? So, kailangan ko ng mga bagong technology, yung nakikita ko sa ibang bansa, at saka yung dapat kong formal. So, yun na. Nag-test na ako, and then, nag-apply ako sa ATI, tinanggap naman, pinasyalan nila ako. So, ngayon, nakakatuwa kasi ang dami mong pwedeng gawin. Yes. At daming estudyante na marami ka natutulungan. So, nagkaroon na Maraming na-inspire. Marami na-inspired. Na, ngayon, is 61 ako. Nagtatanim pa ako. Di ba? So, what more kayong kabataan? Oo nga. What more kayong nasa early 40s, 50s? Kumbaga, mas marami ka pang makikita after sa future na maging bunga ng pagod mo ngayon. Kasi katulad yan, yung coconut with the new technology from PCA, not new, pero yun ang right technology from PCA na i-apply mo, yung nyug pala, in 3 years time, pwede mo nang pakinabangan. So, maghintay ka pa ng retirement mo, di yun magtanim ka na ng 1 hektaryang nyug. Kasi noon, magtanim ka ng 1 hektaryang nyug, kulang Di ba? Yes. Noon, kailangan mo ng 10 hektarya para mabuhay ka. Dahil pero ngayon, at saka kopras lang halos. Kopras lang. Pero ngayon, in 1 hectare, sobra-sobra na yan para sa retirement mo. Kasi sa daming pwedeng gawin, product. So talagang napakaganda mag-invest sa Napakaganda talaga sa agriculture. Kasi in times of peace and war, pandemic, food production, tsaka food security. Food security. Isa rin yan talaga sa pinaka-importante sa isang community, yung food security. Kasama yan sa sa economy. Well, ito, usapang naman, Kuya Roy, climate change. Kasi nag-umpisa kayo mga matagal na, di ba? So, simula ng umpisa ng pagtatanim ninyo, so nagkakaedad kayo hanggang ngayon, may napapansinan ba kayo na sa climate change na nag-iiba rin? Dito napapansin nyo sa agriculture, sa farming? Yes, meron. Oo. So, meron siyang positive and negative effect. So may positive effect. May positive effect siya. Okay. Katulad niyan, El Nino, tag-init. So, ang effect niyan, na-stress ang mga halaman. Lahat ng klase ng halaman? Yes, kasi walang tubig Dahil walang tubig. Pero, pagbagsak ng ulan, napakaraming bulaklak niyan. So, bumabawi sila? Babawi yan, kasi na-stress yan Pag sagana ka sa tubig, so, importante tubig talaga. Tubig. May El Nino, may stress ang halaman, pagbagsak ng ulan, May, June, o humaba pa man, sagana yan sa bulaklak. Maraming prutas yan. Pero kung tuloy-tuloy ang ulan at napakaigsi ng summer, kunti yung prutas. So, importante rin talaga na may mababang balance. Balance talaga. May tag-init, tag-ulan. So, kaya may effect. Oo nga. May positive, may negative yun. Kasi ang climate change minsan parang yung kung ang season ngayon, halimbawa ganitong buwan, sa susunod ng mga ilang taon, iba na ang season. Iba na season. So paano kayo nakaka-adapt doon? Kaya kailangan flexible ka rin as a farmer. Diversified din yung product mo. Katulad dito, itong farm na to, yung paikot na forest na yan, kung mapapansin nyo, hanggang dito sa likod, tradisyon na sa amin sa pamilya na nagtatanim kami ng mga punong kahoy na dinadapo ng butterfly, ng mga birds. Simula pa yan sa father ko. Maliit pa ako, sinasama niya yan ako. Nagtatanim na kami ng mga
kahoy o halaman gubat na dinadapo ng butterfly at mga ibon. So, nadala ko yan hanggang dito sa mga anak ko. Nagtatanim kami. Kaya yan, marapakaraming iba-ibang puno dyan. So, So, yun, yung microclimate dito sa farm, na maganda yung sitwasyon niya. Kasi nandyan lang yung... ano pong significance na dapat dinadapuan ng butterfly o ng ibon? Okay, ganito. Sa farming. Kasi, ano yan, yung biodiversity. Biodiversity. Oo. Yung like pollination, Yung mga ganun. pollination, nandyan yung mga bees, nandyan yung mga birds. So, they have a special role sa ating ecosystem eh. So, maganda yun yung balance nun. Oh. So, I have a lot of trees na dinadapo ng bees. Sila ang nagpo-pollinate ng crops. So, give and take with nature. Kaya dito, ito yung farm na farming in harmony with nature. With nature, wow. Ngayon, dito naman sa community. So, paano ba? Ano ba yung isang bagay na importante sa farming na gusto niyo i-impart doon sa mga tao sa community na para maging interested sa farming or may interest na sa farming pero hindi alam ang gagawin? Ano bang isang importanteng bagay dyan? Yung kung paano sila ma-encourage? Yes. Yes, pag pasyal nila dito, makita nila, pwede pala. So that's the time, i-share mo yung knowledge mo. Alright. Well, ganun lang eh. Kaya inopen ko yung farm, kasi dati, yung fruits dyan, isang tao lang kausap ko sa bayan. Pag harvest ko niyan, 300, 500 kilos, dadaling ko isang tao lang bibili sa fruit stand. Siya lang ang nag-enjoy. Ako, nagkapera na. Pero, wala akong na-share sa community. Well, aside sa trabaho. Yes, sir. Kuya Roy, syempre, alam natin na kumbaga, mas malawak yung pwesto is mas marami kang maisip na idea at mas marami kang magagawa. Ano ang may advice niyo doon sa sa mga tao na interested sa farming pero very limited lang space? Okay. Napakagandang tanong yan. Oo. Kahit na maliit lang, isang hektarya o 1,000 square meters, pwede mong maging productive yan. Kaya ako, kung may nagtatanong sa akin, gusto ko magtanim. May tanong din ako sa kanya, ano ka ba, absentee farmer? O diyan ka titira sa farm? Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo? So, merong mga halaman na para sa kanya. Hindi pwedeng gusto niya, tapos hindi naman naka-design para sa kanya yon. O tsaka noon kasi... So, hindi ang halaman ng mag-adjust para sa kanya? Hindi, yung tao eh. Oo. So, kailangan niya lang malaman kung ano yung dapat kaya naka-acquire ako ng malapad-lapad. Kasi una naman may gusto. Tsaka napakamura pa. At saka ang gusto ko kasi noon, yun tanim ako ng malapad na nyug, may baka dyan. Yun lang ang baka. Ngayon, sa ilang punong kakao na meron ka sa iyong bakuran. Meron ka ng tableya everyday para sa iyong mga anak, sa iyong apo. Di ba? Tableya is tsokolate ba to? Tsokolate. Ilang puno lang yan sa paligid ng bahay mo. So sa mga hindi po nakakalam, yung kakao po, yun po yung ginagawang tsokolate. Oo. So, katulad yan, meron ka lang 2 punong kakao. Harvest mo yung bunga. So, i-process mo into tableya. Everyday, pwede ka na mag-champurado. Wow. Di ba? Sipag ngayon, kung gusto mong maparami yun, di dagdagan mo. Kasi ang kakao, hindi niya naman kailangan malaking area eh. And then, pwede mong kausapin yung kapitbahay mo o merong community organization kayo. O sige, lahat tayo magtanim ng kakao. May 2 ka, may 2 ka. Ay, 10 kayo. So, may 20. Ay, 100 kayo. Marami-rami na yun. So, ipon nyo, di ba? I-consolidate nyo, meron kayong product. Ginagawa nyo lahat, di ba? So, ano pa yung pinaka most rewarding part sa tingin nyo? Na talagang nakapasaya sa inyo ng gusto sa parte ng sa iba't ibang klaseng tawag dito, part ng farming. Pag nakikita ko yung mga masaya na nag-harvest yung mga anak ko, yung mga bisita, that's more than financial reward sa'yo. Wow. Oo. Yun yung most rewarding part. Yes, so yung makikita mo ang saya-saya nila na yung pinaghirapan mo.
Oo. marami ka napasayang tao. Wow. So that's more than financial ano yun. Mm. Well, At saka nakapagbigay ako ng trabaho sa community. oo nga. Pero itong ginagawa ninyo na to na sa farming, ano ba tong sa tingin nyo na naging aral para sa buhay ninyo personally? Talagang pag mag-start ka, kailangan mo talagang technically alam mo yun. Mhm. Kasi nung nag-umpisa ako talagang wala akong alam sa farming. Mhm. Basta ang gusto ko lang magtanim. O gusto ko lang magtanim. So I have a lot of mga pagkakamali. Mhm. Pero I learned a lot. Oo. Ngayon, at the age of 61, para sa akin, wala yun eh. Numbers lang yun eh. Age So, is just a makikita number. ko ngayon na yung mga bisita na tuwan-tuwa nag-harvest, saya-saya ko na eh. Hindi ko titignan magkano kaya kinita ko dito. Hindi na yun eh. Oo. Yung mga fruits nyo, halimbawa yung paborito mong fruits, makakapagsalita. Ano kayang tingin yung sasabihin nito tungkol sa inyo? Ng mga fruits. Oo. Salamat at pinakilala mo kami sa Madlang People. Ayan, katulad sila. Kumusta po? Ayan. Sarap pakinggan eh. Well, sa Roy, Yeah. sa future ba, siyempre ngayon, tuloy-tuloy ito, ano pang nakikita nyo sa mga susunod na taon, susunod na araw dito sa farm ninyo? Yun na nga, yung coconut plantation, especially yung mga dwarf. Yan, nakakonsentrate ako sa mga dwarf variety ng coconut. And then, meron din tayo, nag-start na tayo ng crayfish. Crayfish, yes. Nag-start na tayo ng crayfish. Wow. So yung crayfish ito is... At saka, ang target ko talaga, establish yung nursery na I can supply planting material sa Palawan. Kasi sa ngayon, yung ating pag kailangan mo ng pananim, Do you mean sa provincial government, city government, sa Yes. agriculture? yes, kasi sa ngayon, pag kailangan ng Pananim? Palawan ng pananim, bumibili pa yan sa Mindoro o Davao o Batangas, which is mabigat yun eh. So, Mabigat para sa tao o yung transport, not only sa tao, pati sa halaman. Pagdating dito, marami ng mortality. So, sorry. Nabanggit nyo kanina yung crayfish, di ba? So, ito is bagong venture na parang dagdag dito sa farm nyo. But, aside from crayfish, ito, narinig ko sa likod. Ano ba tong nandito maingay na parang yan, mga ibon? ito yung ating... Sino ba nakatira dito, sir? Sila na eh. Sila na? Oo, pinagawa Sinong ko. sila? Yung mga balin sa sayaw. Balin sa sayaw. Kasi ito pinagawa ko para nga sa pamilya, farmhouse, bakasyonan. Nung bandang huli, ayun na, pinasok na ng balin sa sayaw. So, nag-giveaway na ako. Okay, sinarado ko na yung bintana, yung mga pintuan. Yan, nandyan na sila sa loob. So, dito So, nakakatulong sila sa agriculture kasi sila yung ang main diet ng mga balin sa sayaw ay mga insects. Yes. Yan na yung mga fruit flies. Number one, fruit flies at Fruit saka flies. mga anay. Anay. Yung gamo-gamo. Yan ang Yung anay pagka nagkakapakpak na yung gamo-gamo. Yes, So, yan kinakain nila. Kasi yung anay, pag season na yan, lalabas yan kasi yan ang magiging queen. Queen. Okay, Oo. lilipad. Pero makikita mo, bakit diretso sila sa taas? Samantalang ang anay sa baba. Pero lilipad sila para yan sa sa balin sa sayaw. Balin sa sayaw. Okay. Ang akala ko kasi, pag yung gamo-gamo lumilipad, uulan. Yan yung mapamahiin Kasi yun ang season eh. Oo. Yung season na yun eh. Oo. So, nagsasabay na yun sa season eh. Okay. So, ito, para sa sa information ng public. So, maliban doon sa pagtulong, sa advocacy ninyo na natulungan yung mga balin sa sayaw dahil nakatulong nga sa farm, meron din bang product na nakuha sa balin sa sayaw? Sa ngayon po, pinag-aaralan pa namin kasi I need, of course, nandiyan yung ating PCSD, kailangan ko ng approval nila. Pero sa ngayon, yan, nandiyan sila. So, ang product nito is Yung nest o edible bird's nest. Sa ngayon, ito ba yung tinatawag na nido soup? Iba rin Yes, yun. Ito na yan yun, na. ano?
Oo. So, pagkakabalita ko, napakamahal nito. Oo, mahal nga raw eh. Oo. Pero sa ngayon, pang pamilya lang. Wow. Wala pa tayong commercial. Makita nyo, dami. Dala-dala nila. Kaya nga. Ano, okay, marami na pitas. So yun, Sir Roy, medyo marami pa tayong gustong itanong pero medyo ano na tayo sa oras. Message na lang po para sa mga viewers natin. Words of encouragement pa. Yes po, ano, marami po tayong magagawa pa sa agriculture. Pagtutulong-tulungan po natin sa Palawan dahil napakalawak pa. Available na po yung technology. Nandyan yung ATI, nandyan yung TESDA, at open po yung farm para bigyan kayo ng inspirasyon. So saan nga to located ang farm ninyo? Dito tayo matatagpuan sa Barangay Sagpangan, papasok dito sa Isaob, Aborlan, Palawan. Alright. Eksakto tayo na 61 kilometers 61 kilometers from Puerto Princesa. Puerto Princesa City. So take note guys. So doon ang daan papunta dito. So kung nandito lang kayo nakatulad ko, nako, mawawala lahat ng problema ninyo. So again, ako si Herbert Javier at ito ang Puerto Podcast Outdoor Edition. Thank you very much. Sir Roy.